Okay, mga Lods. Alam ko, sabik ka ng bumiyahe, sabik ka ng magbakasyon, sabik ka ng mamasyal. Pero bago lahat yan, mga Lods, kailangan natin bumalik. Kailangan natin bumalik sa simula, mga Lods. In the beginning, before the first man was created, before the earth, the sun, the stars. Lods, hindi ganyang beginning, pambira. Beginning natin kung kailan natin nakuha yung visa natin sa Japan, Lods. 1, 2, 3, 4. Okay, Lods, welcome back to my channel. So ngayon, iba-vlog ko kung paano nga ba makapunta ng Japan, mga Lods. So, syempre, ang unang step na gagawin mo dapat is mag-a-apply ka ng Japanese visa. So, dalawa lang naman yung option mo. Ang unang option is pupunta ka sa Japanese Embassy, kausapin mo mga tao doon, anong kailangan gawin. Yung pangalawa naman is kung gusto mo medyo mapadali yung buhay mo, so hindi ka mahirapan, pupunta ka sa either kakilala mo na may-ari ng isang travel agency or siguro by word of mouth kung sinong may kakilala na travel agency, then yun, apply ka doon. So after nun, either of the two, ang gagawin pa rin naman is pupunta ka ng Japanese Embassy website. So, pagpunta mo doon, mag-click ka lang, hanapin mo yung application form for visitor or tourist. So, once magawa mo yon, i-print out mo siya. After mo i-print out, syempre, kailangan mo siyang fill upan. So, syempre, mga basic information tulad ng pangalan mo, address mo, saan ka nakatira, edad, so on and so forth. Kung may anak ka, may asawa ka, blah, 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 blah. So, after nun, sa application form, before ka mag-proceed na i-send or i-apply na sa Japanese Embassy yung application form mo, ang mga bagay na kailangan mo pa is, syempre, kailangan mo ng bank certificate. O, syempre, kailangan ipakita yun sa embassy kung may capacity ka ba talaga na mag-travel, may capacity ka ba mag-vacation sa Japan, and so on and so forth. Then, maliban doon, syempre, kailangan ng passport mo. Maliban sa passport mo, syempre, kailangan ng birth certificate. So, bakit kailangan ng birth certificate? So, siguro, gusto lang nila manigurado na yung information na ibibigay mo sa kanila sa application form is totoo. So, syempre, hindi mo madudugas yung saan ka pinanganak, anong taon ka pinanganak. So, maliban doon sa birth certificate, meron, kailangan mo provide ng picture. I think it's 2x2 ata, or ipapakita ko na lang din sa camera, sa screen, kung ano yung specific na picture na kailangan. So, syempre, yun, once na makomplete mo na fill up mo yung form, mga bank certificates mo, yung picture mo, passport, and yun. So, once ma-provide mo yung mga information yun, pwede mo na ipadala sa bigay mo na doon sa embassy, or yung yun nga na kumuha ka na tulong sa travel agency, saka na lang may bibigay. Ang processing fee yata
mababa lang parang wala pang 1,000 pesos. Siyempre, pag sa travel agency, may konting patong. Siyempre, pag sa embassy mismo, kung ano lang yung amount na kailangan bayaran, yun lang naman So, yun, sana, ipagdasal mo lang na sana pumasa ka, di ba? O, once na pumasa ka, siyempre, it's either single or multiple entry. Siyempre, kung paswerte yan talaga sa buhay, na kunwari, nabigyan ka ng multiple entry visa kasi nakita na yung capacity mo na anak mayaman ka, parang gano'n. Anak ka ng multimillionaire. So, malaki yung chance mo na mabibigyan ka ng multiple entry visa. Pero kung nagkataon lang na, yun nga, meron ka lang capacity to do that vacation, pumunta at mag-tour sa Japan, so, mas malaki yung chance na maging single entry ang ibigay nila sa inyo. So yun, kailangan mo lang talaga i-consume yung single entry visa. Kasi yun yung magiging stepping stone mo para makakuha ka ng multiple entry visa. So, consume mo lang yun, gamitin mo lang. It's either, yun nga, kukuha ka ng group tour or ikaw lang, gagawa ka ng DIY na travel mo. So, yun nga lang, ang magiging drawback niyan is, kung kunwari lang na yung single entry na approve, tapos nagkataon na may mga lakad ka pala. So, hindi natin masabi. Within that 3-month period, sabi natin, baka may kailangan sa trabaho, or sa family, or something na you have to do, or what. Just in case na, yun nga, na hindi mo na-consume, nag-expire yung binigay sa'yo na visa, yun nga lang, unfortunately, pag nag-reapply ka agad-agad ng visa requirements, nag-reapply ka, malaking chance na magpe-fail ka or madi-denied ka ng visa. So, mas maganda, i-consume mo talaga siya. It's either single entry or multiple entry, Lods. Okay, Lods. So, yun. Nandun na tayo sa susunod na phase ng trip to Japan. Nakuha mo na yung passport mo, na-upload ko na. Hooray! Di ba? So, ang pangalawang gagawin mo ay, syempre, magbubuk ka or kukuha ka ng airline ticket mo. Syempre, may mga choices naman dyan. So, kung pinagpala ka naman sa lahat, syempre, kukunin mo na yung mga top of the line or mga high-end tulad ng Japanese Airlines o social. Maliban doon, pwede ka rin kumuha ng ANA Airlines o wow, di ba? Syempre, sa Japan yan mismo So, kung syempre tayo, mga Pinoy, kung gusto natin tangkalikin ng sariling atin, syempre, ang priority mo or kung number one choice mo is Philippine Airlines. Syempre, kahit paano, maayos yun. Saka, direct flight to Haneda, which is 20-30 minutes away lang sa downtown Tokyo. So, maliban doon, magiging option mo, kunwari, syempre, budget traveler ka. Kunwari, katulad ko rin na budget traveler. So, magiging option mo is, yun, titingin-tingin ka kay Cebu Pacific. O ba? Okay naman kay Cebu Pacific, parang everyday yata may flight papuntang Japan or within that day siguro mga 2 to 3 times yung lipad niya going to Japan. So marami kang options. Ang problema na kay Cebu Pacific, hindi ko sinisira Cebu Pacific. Okay naman siya na airline, makakalipad ka naman. Ang problema lang sa kanya, so recently napapadalas within this past few months and years, si Cebu Pacific laging nalilate Hindi ko lang alam kung bakit nalilate. May problema ba sa aeroplano, kung kulang ba sila ng tao, kulang ng piloto, hindi ka masabi. So, pero kung yan ang preferred mo na airline, then go ahead, Lods. Kung diyan ka sanay, di kunin mo na. Pero sa akin, nag-try lang ako ng iba. Kasi ngayon, siguro this past 2 years yata, nag-release si Japanese Airlines ng another airline company under the name of Zip Air.
Ba? Si Zip Air ay isang budget-friendly na airline. So, hindi yan nalalayo sa presyo ni Cebu Pacific. So, kung hindi man nalalayo, baka nga minsan mas mura pa sa kanya. Tapos, sa loob ng isang araw, isa lang yung flight niya eh. So, isa lang yung schedule din na makukuha mo. Ang only problem kay Zip Air, so sabihin natin, yun yung pinili mo, round trip. So, papunta pa uwi. So, ang arrival mo will be Narita Airport. Ang problema kay Narita Airport, siya ay more than 1 hour away sa downtown Tokyo. So, isipin mo na lang yung distance niya. 1 hour yon, Lods. Kumbaga sa atin, yung distance na 1 hour travel natin, kung kunwari, sa kotse mo, sa motor mo, yung 1 hour away na yan, takti, malapit lang yan eh. Nagkataon lang na kinakain yung oras natin sa traffic. Pero doon, yung 1 hour away, ay grabe, Lods, malayo yan. Estimate ko dyan, ang travel distance mo, which is around 70 to almost 90 kilometers yata kung nagkakamali man ako hindi. So, nasa sayo yun. So, ikaw nang bahala mag-strategize kung yan ba yung magugustuhan mong airplane. So, mga options lang naman yan, mga Lods. Okay, mga Lods, doon naman tayo sa susunod naman na step, which is hotel accommodation. Nakakanamputsa. So, sa hotel accommodation, ikaw, bahala ka kung ano gusto mo. Kung trip mo ba mga 5-star hotel, 4-star hotel, 3-star, 2-star, 1-star. Ikaw nang bahala doon, Lods, kung gaano kalaki budget mo. Siyempre, kung mga 5-star, siyempre, para ka ng Prinsipe Reyna nun, siyempre. Or pwede mo rin subukan yung mga Airbnb, pero kung mag-isa ka lang naman or dalawa lang naman kayo, hindi ko lang sure kung magiging budget-wise sa inyo yan. Kasi iba-iba rin naman presyo niyan pag sa Airbnb. Or yung other choice mo naman, Lods, is kung gusto mo mag capsule hotel. Yan yung mga nauso ngayon sa Japan eh. Actually, maliit yan eh. Pero, nasa sa'yo kung gusto mong pagtripan. So, yun. Sa part ko naman, ang naisipan ko is maghanap ako ng low budget na hotel. So, it's either 1-star, 2-star yan. So, ang strategy mo is, yun, maghanap ka around downtown Tokyo. So, pwedeng Shibuya, Shinjuku, Tokyo Station, ano pa ba? Ikebukuro, ganun. So, sa ganun, maliban sa hotel, siyempre, i-strategize mo rin yan, Lods. Kung gaano ba kalayo yung hotel mo sa train station. Kasi mapapadalas niyan mag-train station ka eh. So, gaano ba kalayo? So, let's say lang, for example, ang hotel mo is 15 to 20 minutes away sa nearest station. So, kung i-calculate mo yan, Lods, yung 15 to 20 minutes away, malayo-layo rin yan, ha? Kilometro ang bilangan yan. So, parang pinahirapan mo sarili mo. So, yung inaisip ko ng strategy sa sarili ko ay, ayun nga, naghanap ako ng hotel na malapit sa train station. Mga tipong 200 meters away, nandyan na ako, papasok na ako ng train station. So, yun mga Lods. So, going back dun sa mention ko about na capsule hotel, actually, mura lang yan eh. Yung price range niya, magsisimula sa 1,200 per night up to 1,500 pesos per night. Ang naging okay na nakita ko dyan is meron ka ng tulugan, may bed ka, may sarili kang TV, meron ka ring air conditioning. So, yun. Ang problema mo lang dyan is yung capsule.
maliit na ano yun, maliit na space yan eh. So yung bag mo medyo nandun nakapwesto sa sa kung saan din nakapwesto yung mga luggage ng mga kasama mo doon. So isa pa magiging problema mo dyan is yun nga, pag sa capsule hotel ka, sharing kayo ng CR. So try to imagine na lang, Lods, na yun nga, jebs ka na, pambira, tahin-tahin ka na. Tapos pagdating mo doon sa si toilet mismo, may nauna rin pala sa'yo na foreigner din, kasi hindi naman lagi may hapon din eh. So madalas foreigner makakasama mo rin. So by the time na matapos siya, tapos pagpasok mo sa yun na. Yun lang yung nakikita ko negative dyan eh, na syempre sharing kayo about the shower. Ako ko lang kung may privacy ka pa dyan. So yun, ikaw bahala sumugal kung gusto mo. Pero yun nga, sa part ko, yung pinili ko, which is mga low-end hotel, malapit sa train station. At least meron, yun nga, same din sa capsule. Meron kang higaan, meron kang bonus na lang kung meron TV yun, higaan, TV. At least yung CR sa'yo, wala kang kahati, taktiyan. At least, yung baho mo, ikaw lang makakamay ng sarili mong baho, di ba? Tapos, at least yun, may private room ka. So, may privacy ka. So, yun yung mga choices natin, Lods, pag about sa hotel accommodation. Either yun nga, kung mayaman ka, di go for it. Kuha ka ng mga 3-star hotel pataas. Pag sa akin naman, yung mga low budget lang, 1 or 2 star. Ang budget sa low budget na hotel, which is yung price range yan nasa 2,400 pesos. Converted na yan 2,400 pesos up to 3,800. So anything above 4,000 pesos per night, yan yung mga mid-range. Tapos yung mga high-end, yan yung mga 8,000 pesos pataas. So yun lang mga Lods. Okay, Lods. So doon na tayo sa susunod naman, which is para ma-fully complete or yung requirement para makarating ka ng Japan, pupunta ka sa website ni Japan, which is Visit Japan Web. Importante yan kasi connectado yan sa immigration nila and sa customs. So pagpunta mo doon sa Visit Japan Web, fill out mo lang information mo. So tulad ng information mo sa passport, passport number mo, flight, airline mo, flight number, tapos yung accommodation mo. So kaya ako binanggit na kailangan to maging pang-apat kasi yun nga, hanapin sa'yo ni Visit Japan Web yung accommodation mo saka yung airline mo na pinili para makapag-proceed. So once na makomplete mo information mo doon, na-input mo na, so yun, tapos sinend mo na sa kanya. So once ma-send mo yan sa kanya, magbabato yan ng QR code. So QR code mo sa customs and QR code mo sa immigration. So yung dalawang yan. So yun nga, you need to think ahead. Nandyan na rin naman yung QR code eh. So ang gagawin mo lang, i-screenshot mo siya, then itabi mo lang siya for the meantime. Kasi pagdating mo ng kunwari, nandiyan ka na, nakasakay ka na ng aeroplano, bumiyahe ka na, nandiyan ka na sa Japanese immigration, nakapila ka. So pagdating mo dun sa immigration officer, kailangan mo ibigay yung dalawang QR code niyan. So ipapasa mo lang, then tapos na agad. Walang kahirap-hirap. Pero Lods, kung hindi ka aware about dun sa Visit Japan Web, dumating ka ng Japan, syempre yun, problema ka bigla. Syempre kailangan mo mag-online. So it's either mag-data ka or makikonnect ka sa airport wifi. So hindi natin masabi kung ilan yung kumokonekta doon, baka medyo mabagal doon o ano. So so medyo matatagalan ka ng konti sa immigration kasi hindi mo kaagad ginawa or hindi ka actually aware. So ngayon, kaya yan, sinabi ko na rin na before mag-proceed ka in going to Japan, kailangan mo muna mag-online. So ulitin ko lang ulit,
kung kailangan mo mag-visit kailangan pumunta sa Visit Japan web, tapos yun, provide mo lang information mo, screenshot, then yun ay magiging mahalagang document mo, which is ano na siya, hindi na hard copy, soft copy na lang kasi screenshot lang naman. Okay, so next naman tayo, Lods. Ang next naman na gagawin mo ay, syempre, gagawa ka ng itinerary mo, Lods. Hindi naman yung tipo, pupunta ka ng Japan, tapos bahala na kung anong gusto mong gawin. So, pero syempre, kailangan mong gumawa ng itinerary. So, magiging dalawang option mo lang dyan is, yun, kung pinagpala ka sa lahat, anak mayaman ka, pambihira. So, gano'n, kung budget is not an issue, barya lang yan. So, kuha ka ng tour. So, yung mga tour niyan, ang prices niyan nag-range sa, let's say, $1,500 hanggang $2,000. Kompleto na yan. The whole deal na yan. Yung may tipong may magsusundo sa'yo sa airport, ihatid ka sa hotel, magtutour ka doon, mag-iikot sa Japan, then may maghatid din sa'yo pauwi para wala ka ng problema, diretso na agad sa aeroplano, then uwi sa Pilipinas. So, yun. Pero, syempre, budget-wise tayo. Budget-wise, tulad ko budget-wise, ang ginawa ko na lang is nag-DIY tour ako. So, mostly ang ginawa ko, nag-download ako ng app which is si Klook. Tropa natin yan. Si Klook, isang yan, parang katulad nila Agoda, yan. Isang parang search engine yan eh. Doon mo makikita kung ano yung mga kailangan mo. So, kunwari, kailangan mo ng pumunta ng Mount Fuji. Kunwari, Tokyo ka lang, punta ka Mount Fuji, punta ka ng Hakone. May makikita ka dong mga tour. Saka, mas maganda kung dito naman nagagawin sa Pilipinas instead na doon ka magbubuk sa Japan. Kasi standard na yung rate doon. Pag dito, syempre, mag-reserve ka, kakaroon ka ng reservation, so ibubuk mo siya in advance. Syempre, makakakuha ka na discounts. So, dyan kay Klook, nandyan na halos lahat eh. Kunwari, kailangan mo ng pocket wifi. Syempre, kailangan mo ng internet connection. So, Diyan mo makita si pocket wifi, or kung gusto mo medyo mas mura, kuha ka ng SIM na good for 1 week, 2 weeks, or 1 month, or and so on and so forth. So, maliban sa yan, syempre data, kailangan mo yan eh. Kailangan mo connection sa internet. So, maliban dyan, nandyan na rin yung tipong gusto mong pumunta na Tokyo Tower, para may overlooking ka, or gusto mong pumunta ng Skytree, isa rin yan kung gusto mo ng overlooking lang din. So after nun, so nagawa mo na yung itinerary mo, at least may alam ka nang gagawin, di ba? Okay mga Lods, so sa next step naman tayo, mga kailangan mo sa Japan trip mo. Ang susunod na kailangan mo is yung IC card. So, yan yung actually, it's either internet or yan eh. So, nasa top priority mo yan. Kailangan mo makascore, kailangan mo makakuha ng IC card. So, yun, ibabalita ko na rin sa inyo para maging up-to-date kayo. Currently kasi, si Japan, nagkaroon ng shortage sa semiconductor sa paggawa at pag-process ng IC card. So, yun, ang ginawa ng Japan, hininto nila yung production and hininto nila ang pagbenta ng mga IC card. So, yun, sayang naman, Lods. Importante pa naman yan. Pero, huwag kang mag-alala, Lods. Gumawa sila ng temporary solution. So, it's either pagdating mo ng Haneda or pagdating mo ng Narita, or if you're going to Tokyo. So, pagdating mo sa airport, may makukuha ka ng kailangan mo maghanap ng welcome SUI card or welcome Pasmo passport. Yung dalawa na yan. No? So, ikaw na bahala mamili kung gusto mo ng cute or gusto mo ng mas cute na card. So, may mga design yan eh. So, nasa sayo, kasi universal naman yan eh. It's either of the one. Pagdating mo ng mga train station, magagamit mo na kasi loadan mo lang naman yan eh. Rechargeable kasi yan. So,
Maliban sa use ng train or subway, yung IC card na yan, syempre, kung gusto mo mag-bus, ayaw mo mag-train eh. Pwede mo siyang gamitin, itatap-tap mo lang yan eh. Tapos, maliban doon, kung na nagugutom ka, nauuhaw ka, pwede kang pumunta sa 7-Eleven, itatap mo lang naman din siya. So, para yung parang Gcash yan. So, yun lang naman. So, just in case lang na worst case scenario, wala ka maskoran, namoblema ka, anong gagawin mo, Lods? So, eto, ipapakita ko rin sa camera or sa screen na wala kang access sa IC card. Ang hahanapin mo lang sa every train station is yung commuter pass na kiosk. Kasi yung karamihan doon, yung mga color pink and blue and red, mga recharging station yan eh. So, siya lang yung naiiba dyan sa mga kiosk yan. Color gray siya, kung maalala ko. Then, doon ka makakabili ng ticket mo, just in case wala kang ang IC card. So, yun yung gagamitin mo transportation within Tokyo or within kung Osaka or saan ka man sa Japan, Lods. Okay, Lods. So, ang next one naman natin is, syempre, pocket money, Lods. Syempre, kailangan mo ng pera para gumastos, no? So, ang ma-advise or siguro sa experience ko lang, since nandito ka na rin naman sa Pilipinas, you might as well get your Japanese yen sa mga money changer. Para at least kampante ka na once na pagdating mo ng Japan, may pera ka na agad na pwedeng magamit. Kasi kung ano naman, katulad ng ibang ginagawa ng mga vloggers na pupunta ng Japan, ginagawa nila, pupunta sila sa ATM doon sa Japan eh. So what if yung ATM mo is hindi ganun kakilala or ano lang siya, parang Visa card, hindi Mastercard. So may malaking chance na baka mamaya pag suksok mo ng ATM card mo dun sa machine, stuck, kinain yan. Paano ka na lang, Lods? Tapos ang dala mo ng pera, sabihin natin 2,000 pesos, takte yan. Saan ka nakukuha ng budget mo? Mahirap pa naman doon. Cash is king sa Japan eh. So, hindi lahat ng tindahan doon tumatanggap ng credit card. So, malaking abala yan. So, for me, mas maganda, score ka na dito. So, about sa budget mo sa perang dadalhin mo sa Japan, ako nag-set lang ako ng bar sa sarili ko, which is umiscore ako ng 100,000 yen. So, kung i-convert mo yan sa pesos, it's almost 40,000 pesos. So, sa duration ng stay ko sa Japan, siyempre, ano rin tayo, siyempre, tipid-tipid din. Kung sa tingin mo, affordable naman yung gagastusin mo doon. So, it's either kakain ka lang naman din. Kakain, pamasahe, mga pasalubong, and so on and so forth. Pero syempre, kung hindi ka naman budget traveler, anak mayaman ka, anak ng puta. Syempre, ang budget would not be a factor for you. Kung to your heart's content, kung gusto mong magwaldas ng pera doon, sige, go lang, Lods. Pero kapag katulad ko na budget traveler, syempre, set ka na expectation mo na ito lang yung kinaya ng budget mo. So, doon mo nalalarain yung budget mo. So, let's say naman is hindi ka solo traveler, may kasama ka. Kunwari, kasama mo asawa mo. Or kasama mo jowa mo, kasama mo kabit mo, kasama mo side chick mo, so on and so forth. So, let's say yun nga, you can do the math. So, sa sarili mo, naglaan ka ng budget ng 100,000 yen. Sa kasama mo, syempre, ikaw maglala ng budget niya. So, budget mo is 100, add ka ng another 100. So, 200,000 yen na yun. So, let's say family ka naman. Family of 3, 4, 5, 6. Depende kung gaano kalaki family mo. So, about sa mga bata naman, siyempre, ikakalahati mo na lang yan. Kung 100,000 sa'yo, 50,000 sa mga bata. So, just do the math na lang. Add mo na lang yan. Yan na yung magiging budget mo doon sa Japan. So, yun yung Lods, budget mo sa Japan. Okay, mga Lods, doon naman tayo sa next one naman. So, let's say, andyan ka na sa Japan. Nakalabas ka na ng immigration. So, hooray!
Pwede ka nang gumala, pero wag mo na, Lods. Siyempre, kailangan mo munang alamin kung ano yung mga batas na nandun. Siyempre, pag dito sa Pinas, siyempre, pasaway tayo eh. Ano yung batas? Ano yun? Pero pag doon, Lods, naku, stricto dyan sa Japan. Isa yan sa pinaka-strictong bansa sa Asia or sa mundo. So, kung ikukumpara natin yan sa Singapore na isa ring fine city, fine meaning may penalty. Yan, syempre, may mga penalty rin yan. So, susundin mo lang yung mga batas nila, basahin mo lang, i-research mo, punta ka sa Google. So, yung mga basic na batas na huwag kang mag-jaywalking, tumawid ka sa pedestrian lane, sundin mo lang yung mga batas trapiko, tapos kapag sa subway, sundin mo lang yung sinasabi lagi ng train master na bawal ka dun sa yellow line, wag mo lagpasan, pag dumating yung train atras ka, so on and so forth. So yun yung typical na bawal mag-yosi dito, bawal magkalat, bawal magtapon. So maliban sa mga batas ng tao nila, meron din yung tinatawag nila na unwritten rule, yung mga hindi nakasulat sa batas pero ina-apply nila at nire-respeto. So, tulad na lang ng kunwari, nasa subway ka, Lods. So, habang nasa subway ka, bigla nag-ring yung phone mo. Maximum pa, puta. Takte, Lods, syempre, mas maganda, at least alam mo na rin na pagsampa mo ng public transport, katulad ng train, kailangan mo na i-mute yung cellphone mo as soon as possible. Or, i-settings mo na lang din, Lods, na kunwari, naka-vibrate. Kung mahina naman, kung malakas yung vibrate ng phone mo, i-off mo na lang din. Kasi, kaya nila ginagawa yun kasi, syempre, i-respeto rin natin yung ibang nakasakay sa train. So, meron dyan yung mga kulang sa tulog, yung pagod, stress, tipong nakauwi na madaling araw sa trabaho, gumising na madaling araw ulit, papasok ulit. So, alam mo yun, para mga robot na. So, yung mga ganyan tao, mga natutulog yan sa train. So, pag ganyan, syempre, maging sensitive ka naman. I-silent mo yung phone mo. Maliban doon, pag nasa public transport ka, huwag kang iinom ng kahit anong drinks habang umaandar yung train, habang nasa loob ka. Huwag ka rin kumunguya or kumakain sa loob ng train kasi may tendency na pwedeng matapon yung dala mong inumin or yung dala mong pagkain, matapos sa puta, sino maglilinis niyan, di ba? Tapos nakatingin pa sa yung mga tao, nakakaya, ano ba naman yan, Lods? So, maliban sa public transport, pag sa public naman na naglalakad ka, so habang naglalakad ka, syempre, iwasan mo rin din yung naglalakad ka, tapos uminom ka, kumakain. Same din sa subway or sa public transport na pwede may possibility na matapon, malaglag o takte, nakakaya. Saka isa pa doon, Lods, mga Japanese, hindi sila mga outspoken na tao eh. Sila'y tahimik. Madalas, nagsasalita sa mga utak-utak nila yan. So, kunwari, nilabag mo yung isa sa mga unwritten rule nila. So, takte yan. Hindi ang gagawin nila, hindi ka makukuha sa tingin yan, Lods eh. Makuha ka sa mata, kalagputa. Baka! Lalabas yung mga killer eyes nila, nanilisik yan, sa loob-loob nila, mga punyeta ka, ganyan. Siyempre tayo as visitor sa bansa nila, siyempre ang tawag nila dyan is pag foreigner or outsider, tawag nila dyan mga gaijin. So siyempre ako, bumisita ako doon, namasyal, siyempre gaijin tawag nila sa akin. So yun, maliban sa mga ganong unwritten rule, about sa vlogging naman, so kapag nagbablog ka doon, Lods, huwag mo gawin yung habang naglalakad ka, tapos nagbablog ka, nakatutok yung camera mo sa mukha mo. So, may tendency pa rin yan na hindi ka aware na may tao pala sa likod mo, just walking by, ganyan. Bawal dyan is yung nakikita yung mukha nila. So, nasasama sa paggawa mo ng video. So, syempre, iwasan mo lang din yan, Lods.
kung magbablog ka, tumabi ka sa walkway, so at least wala kang masasagap na or may sasama sa video mo, yun, iwasan lang natin na yun nga, yung mukha nila masama sa vlogs mo. So maliban doon sa mga vlogging, yung nagkakalat ng pagkain, so may certain na mga restaurants doon na yung tabla yung sahig, wooden yung sahig. Ano yan most of the time, yung mga dine-in na restaurant na yan, kailangan mo maghubad ng sapatos. So madalas, pagpasok mo sa resto, nandyan na yan sa gilid makikita mo yan, ilang shelves yan, mga 5 levels or 4 levels na shelves. Tapos mahahaba. So, dyan mo ilalagay yung sapatos mo. Siyempre, nakakaya naman yung mga Hapon na yan, mga Japanese, mga ano yan, Diyos sa kalinisan yan. So, ayaw nila yung, kunwari, yung sahig nila, may mga bato-bato, galing sa sapatos mo, nyeta ka. Siyempre, nakakaya. Mga malilinis silang tao. So, yun. Basta iwasan mo lang yun. So, basta, yun nga, mga foods na huwag mo gagawin habang naglalakad, habang nasa train station, habang nasa bus. So, tahimik ka lang din. So, yun, Lods. Okay, Lods, dito na tayo sa last part. So, sa last part natin, syempre, ano ba? Siguro yung mga application na kailangan mo i-download. So, tatayan kung marunong ka naman mag-Google Map, yan yung main way mo of navigating Japan. Kung nasa Tokyo ka, nasa Osaka, so on and so forth, yan yung magiging guide mo. So, kung batak na batak ka sa Google Map, pambihira, madalhin ka lang yan, Lods. Yan din naman yung ginamit ko nung nasa Japan ako So, yun, doon mo makikita kung saan ka sasakay na train, saan ka maglalakad, anong train yung sasakyan mo, anong line, kasi ang subway nila doon, pag ano talaga first time mo, magugulantang ka talaga na too much information nasa harap mo, tapos unti-unti mag-shutdown yung utak mo. So, yun, basta ano lang yun, maging confident ka lang sa sarili mo. Kasi yung mga information na yun, nandiyan na yan So, ikaw na yung mag-a-adjust sa nakasanayan ng mga tao doon. Siyempre sila yung taga doon. Hindi na nila kailangan ng Google Map na yung puta. Memorize na nila yan. Siyempre, ikaw yung visitor So, kailangan mo si Google Map. May isa pang application parang Japan navigation din. Ipopost ko na lang din dito sa screen kung anong klaseng app yun. So, maliban doon, Lord, syempre, ang tropa nating si Klook, huwag mo kalimutan. Siguro naman, Klook, o baka next time, sponsor mo naman ako. So, yun lang mga Lods, mga apps, Google Map yan, mga ganyang application. Tapos, siguro, doon na magtatapos ang ating review or mga requirement o anong kailangan gawin para makarating sa Japan. So, kung nagustuhan mo tong episode ko, Lods, don't forget to like and subscribe sa channel. Mas maganda ko sa YouTube, syempre. Pag sa Facebook, syempre, medyo matagal ang kitaan dyan. Mas maganda makapag-subscribe ka sa YouTube channel ko, which is Traveling Palaboy. Ako yun, syempre. Subscribe ka. Syempre, malaking tulong na rin yan. Once makapag-subscribe ka, syempre, doon tayo kikita. At doon din tayo, makapag-isip din tayo ng mga future na content na pwede natin i-post sa page. So yun lang, Lods. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na episode, Lods.